Pangsanlibutang ulat. Nanawagan para sa ulan. July 26. Sibongail, Zimbabwe. Hindi bumuhos ang ulan sa Africa sa loob ng ilang buwan kaya ang kalupaan dito ay natuyot at bitak-bitak. Ang mga kabukiran ng mais at trigo ay nalanta at nangamatay. Ang mga taniman ng kamatis, sibuyas, carrots at patatas ay nalanta at nangamatay rin. Si Sibongail, 22 years old, ay nag-aaral sa Solusi Adventist High School. Nangangamba ang mga estudyante na baka magsara na ang high school. Marami kasi sa mga estudyante ng paaralan ang umaasa sa kabukiran at mga hardin para sa trabaho upang may pambayad sa kanilang tuition fee. Ang mga bukid at hardin ang nagbibigay rin sa cafeteria ng paaralan ng sariwang mga produkto ngunit malapit nang maubos ang pagkain. Nag-aalala si Sibongail kung ano ang susunod na mangyayari kapag ang dam na nagbibigay ng tubig sa high school at sa kapaligiran ay ganap ng bumabaw. Pinasimulan ang pagrarasyon ng tubig sa paaralan. Sa umaga, ang mga guro at estudyante ay pinapahintulutang gumamit ng tubig mula sa gripo sa loob ng 1 oras. Ganun din sa tanghali at sa gabi na tig-1 oras lamang. Ang 3 oras ng tubig ay ginagamit sa pagkain, paghuhugas ng mga pinggan, paliligo, at mag-ipon ng tubig para sa mga oras kapag ang faucet o gripo ay maaaring gamitin. Kapag walang tubig ay talagang napakahirap mabuhay. Habang tumataas ang espekulasyon na ang high school ay mapipilitan ng magsara ay nagtipon-tipon ang mga estudyante at mga guro para sa prayer meeting kapag gabi ng Miyerkules. Siya at ang iba pang leader ng high school ay gumawa ng parehas na panawagan sa iglesia na magsagawa ng prayer meeting tuwing midweek, vesper, Sabbath at ganon din sa paglubog ng araw kapag Sabbath. Lahat ng mga estudyante at mga guro ay nananalangin sa pagpupulong na iyon. Naghati-hati sila sa maliit na grupo at humiling sila sa Diyos na magkaroon sila ng pagkakataon na makapagpatuloy sa buhay sa susunod na araw. Mahal na Diyos, napakahirap pong isulong ang gawaing inyong iniatang sa amin ng walang tubig, ang panalangin ng isang estudyante. Kailangan namin dalhin ang mensahe ng 3 anghel sa buong mundo, panalangin ng isang estudyante. Kapag walang tubig ay napakahirap nito. Nanalangin din ang mga estudyante ng isahan at kasama ang kanilang mga kamag-anak sa tahanan. Ang ilan ay sinabayan ito ng pag-aayuno. Nag-aayuno sila ng 1 kainan sa 1 araw o lumiliban ng 2 kainan at kumakain ng kaunti lamang para sa hapunan. Ang iba ay nag-aayuno ng buong maghapon. Minsan ay 2 beses o 3 beses sa 1 linggo. Samantalang nananalangin ang mga estudyante, naaalala nilang kasama ng Solusi ang Panginoon mula pa sa pasimula ng itayo ng Seventh-day Adventist Church. Ang unang mission station sa Africa noon 1894. Naalala nilang kasama ng Solusi ang Panginoon nang itatag ng high school ang campus nito malapit sa Solusi University sa tulong ng 13th Sabbath offering noong 1994. Naalala nila ang mga pastors sa hinaharap at ibang manggagawa ng iglesia ay tinuruan at inaruga sa high school at universidad. Samantalang inaalaala ni Sibongail kung paano pinangunahan ng Panginoon ang Solusi sa nakaraan ay lumago at lumakas ng gayon na lamang ang kanyang pananampalataya. Naunawaan niyang ang Solusi ay sa Diyos. Naniniwala siyang pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang mga anak at siya lang ang tanging daan para sa pagsulong. Nanalangin at nag-ayuno sina Sibongail at iba pa sa loob ng 2 buwan. Sa panahong iyon ay ipinapalagay ng ilang mga tao na magsasara na ang high school. Subalit hindi ito nangyari.
Sa kabila ng tagtuyot at mahirap na sitwasyon ay nanatili itong nakatayo. Ang wika ni si Bonggail ay lagi niyang aalalahanin kung paano sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin sa pagpapanatiling nakabukas ang high school sa kabila ng kakulangan sa tubig. Ang kakaunting tubig na mayroon kami ang nagtaguyod sa amin hanggang sa dumating ang ulan. Ang wika niya. Nang dumating sa wakas ang ulan, nagdiwang ang mga tao. Ang mga estudyante at mga guro ang pumuno sa sambahan upang umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Bawat isa ay nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon para sa kanyang kahabagan at kagandahang loob. At nagawang ipagpatuloy ng high school ang programa nitong pagsasaka. Sa pagkakaroon ng tubig ay muling bumalik sa normal ang buhay nila. Si Bonggail na ngayon ay nagtatrabaho sa Soulouse University ay nagwikang kanyang nasaksihan kung paano pinagpala ng Diyos ang Soulouse sa buong mga taon. Pinagpala ng Panginoon ang Soulouse. Nasaksihan ito ng aking mga mata. Pinagpapala ng Panginoon ang Soulouse sa maraming kaparaanan. Ang 1994 13th Sabbath Offering ang tumulong upang maitatag ang Soulouse Adventist High School sa campus na malapit sa Soulouse University sa Zimbabwe. Samantalang nanatiling nararamdaman ang pagpapala ng handog ng kasalukuyan at nakaraang mga estudyante. Ang inyong contribution sa proyekto ng 13th Sabbath Offering ngayong quarter ay magiging walang hanggang ding pagpapala ang epekto sa Zimbabwe at sa ibayo pa nito. Salamat sa panukala ninyo para sa masaganang handog sa darating na September 27.